Magandang gabi po sa ating lahat, lalong higit sa ating Panginoon. At salamat sa Diyos dahil muli po tayong naririto upang mag-aral ng Kanyang salita. Hallelujah. Bago po tayo sa salita ng Panginoon, awitan po natin ng ating Diyos, ng isang bagong awitin. Ang pamagat po ng kanta ay Karapat-dapat. Hallelujah. Dahil ang Panginoon, karapat-dapat po siyang papurihan. At tayo po, sabi po dun sa lyrics, na kahit hindi po tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos, nakakagawa po tayo ng mga pagkakamali, tayo po ay sumusuway sa Kanya, bagamat ganon, tayo ay tinuring niyang mga anak, tayo dating mga kaaway, at ngayon ay tinatawag niyang anak. Salamat sa Diyos dahil sa Kanya, tayo ay naging karapat-dapat. Hallelujah. Dinggin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang pusong pagal, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa pasimula po. Hallelujah. Hallelujah. Maging panalangin natin ito sa Panginoon at haranahin po natin siya. Dinggin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang pusong pagal, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Di masusukat, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Lumalabis, umaapaw, kagandahang loob na sa amin nagligtas. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Kahit di kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong
Hallelujah. Tunay nga po na kahit tayo hindi malapit sa Panginoon at yung iba po sa atin ay lumiliko ng landas, simula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, inari niya po tayong matuwid, inari niya po tayong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Di masusukat. Hallelujah. Hallelujah. Sukat. Di nagkukulang. Amen. Hindi nagkukulang ang Diyos. Pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Lumalabis, umaapaw, kagandahang loob na sa amin nagligtas. Di akalain, tulad ko'y mamahalin. Hallelujah. Ibig na wagas ang iyong hati. Di akalain, di akalain, tulad ko'y mamahalin. Ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Kahit di kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong. Sa kabila ng lahat. Hallelujah. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, Diyos. Hallelujah, hindi po matatawaran, Panginoon, yung pag-ibig nyo po, yung biyaya nyo sa amin. Hallelujah. Lagi po namin alalahanin, O Diyos, na dahil lang po sa inyo, Panginoon, dahil lamang sa biyaya nyo, Panginoon, kung bakit po kami naligtas. Dahil po sa inyong dugo, sa buhay na ibinigay nyo po sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, yung nabanggit sa lyrics, Panginoon. Di po kayo nagkukulang, Lord. Di po kayo nagkasawa. Kami, Panginoon, nagkukulang po kami. Minsan dumarating yung point na nananawa kami, Panginoon. Di po namin napapansin, nananawa na po pala kami, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung dumarating kami dun sa panahon, Panginoon, na parang napapalayo po kami sa inyo. Ngunit salamat sa inyong biyaya, sa inyong kahabagan, Panginoon. Di po kayo nagkasawa na magpaalala po sa bawat isa. Hallelujah. Di po kayo nagkasawa na ibigin kami, patawarin kami, Panginoon. At anyayahan po kami muli, O Diyos, na manumbalik po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon, dahil kayo po yung Diyos na makapangyarihan. Kayo po yung Diyos na nagpapala. Kayo po yung Diyos na nagpapagaling. Kayo po yung Diyos sa amin, Panginoon. Hallelujah. Pero minsan ay nakakalimutan namin, Panginoon, na nasa inyo na palang lahat, Panginoon. Pero nagagawa pa rin po namin humanap pa ng iba kung saan kami magiging masaya, O Diyos. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At nawa, Panginoon, muli po kayo mangusap sa bawat isa, sa awit hanggang sa pag-sharean po namin mamaya, Panginoon. Kayo po yung mangusap, Panginoon. Kayo po yung marinig namin, Panginoon, sa oras na ito. At handa po kami, Panginoon, na magpaayos, Panginoon, ma-rebuke, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, para po kami matuwid. Salamat po sa inyo, Diyos. Binibigay po namin sa inyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po humanda na para po sa salita ng Diyos na ang ating pong
pag-sharean po or pag-uusapan at ang mensahe po ng Panginoon sa ating ngayong gabi ay nasa Book of Genesis, chapter 19. Amen. Genesis 19, 1 hanggang 29. Mahaba-haba po ito, pero loobin ng Panginoon na matapos po natin siya sa tamang oras. Hallelujah. At sa Genesis pa lamang po, sinasabi na po na may kahatulan po ang bawat kasalanan na ginagawa ng tao. Because God is righteous and He will bring judgment to those who defy Him. Amen? Iniisip ng mga tao kapag ang Panginoon ang humahatol, kapag ang Diyos ang nagbibigay ng judgment sa mga tao, parang may distraction, para bang naiisip ng mga tao na pag humatol ang Panginoon, nakakatakot kasi magkakaroon ng gulo, magkakaroon ng pagbaha, magkakaroon ng pag-ulan ng mga apoy. At pag inisip natin na darating na yung panahon na yun, meron po iba sa atin na natatakot. Amen? Natatakot po na pag dumating ang Panginoon, na hindi siya masumpungan, hindi tayo masumpungan, na karapat dapat sa kanyang harapan. At nakakakilabot nga po yung gantong senaryo or gantong sitwasyon. At kung iisipin po natin sa bandang, sa other side po, yung paghatol ng Panginoon ay just at makatuwiran at tunay na karapat dapat na mangyari. Yung dapat na mangyari. Matuwid po siya kung humatol. Amen. At pag nagkakaroon po ng paghatol ng Diyos, kung sa iba, iniisip nila, distraction. Pero pag sa Panginoon at sa ating mananampalataya, ito po ay may kapayapaan. Ito po ay may magandang dulot. Bakit? Kasi naitatama po yung mali eh. Nawawala yung mga nagkakasala. Di ba po? Kasi nalilipol po. At naitutuwid po yung mga problema, nawawala yung problema, natutuwid po yung mga pagkakamali. Bakit? Kasi na-wipe out eh. Amen? Like dun sa Noah. Di ba po? Makasalanan po yung bayan dun sa lugar ni Noah. At dahil hindi po sila matigil dun sa kasamaan nila, ano pong nangyari? Di ba po? Bumaha. At lahat po ay namatay. Yung pamilya lang po ni Noah, yung nabuhay. So, dahil doon sa distraction na nangyari, nagkaroon ng kaayusan. Kasi nawala po yung mga makasalanan. Amen. At pag inisip namin, ang lupit naman ng Panginoon, grabe naman ng Diyos, bakit hindi man lang muna niya tayo? Bakit niya ginawa yun? Hindi po, wag po natin isipin ang Panginoon ay malupit, kundi ang Panginoon po, siya po ay tuwiran at tama po kung humatol. Amen. Naiisip lang po yun ng iba kapag alam niya sa sarili niya na hindi pa siya handa sa pagdating ng Panginoon. Tayo nga po di ba po, kapag nakakabasa tayo ng mga news, nakakakinig tayo, na napapanood natin na may masasamang tao, like yung napanood namin nakaraan, yung American murder. Yung napanood namin yun, napaisip ako na, grabe, may ganun pala talagang kasamang tao na mismong asawa at anak mo, papatayin niya para lamang makasama yung bago niyang minamahal. Diba po? Pag inisip mo, masasabi mo na dapat lang talaga nakulong siya. At dapat lang talaga yung sentensya na bigay sa kanya, lifetime imprisonment. Kasi sobra yung ginawa niya. At kaya merong jail para ma-separate yung mga makasalanan o yung mga tao na gumawa ng karumal-dumal dun sa kapwa nila, ma-separate sila. At pag na-separate sila, kahit paano, matututo sila dun sa pagkakamali nila. Amen. At sinaseparate sila para magkaroon ng kaayusan dun sa society. Amen po. At yun nga, dahil doon sa mga nababasa natin, naririnig natin, kahit sa bansa natin, di ba po, pag nakakarinig po tayo ng mga masasamang mga news, natatakot tayo, naiisip natin na grabe naman yung mga taong ito. Dapat bigyan niya ng paghatol para matigil siya sa kasamaan niya. Ano pa kaya yung Diyos na nasa langit? Na nakikita niya yung buong mundo, nakikita niya po na kung sino-sino yung mga nagkakasala, kung ano yung mga ginagawa ng mga tao na yun. Eh parang, saan siya tumingin? Puro kasalanan. Pero hindi pa po siya bumabalik para lang maisip natin na may panahon pa, may pag-asa pa upang mabago ang bawat isa. Amen po. Binibigyan pa po tayo ng maraming oras ng Diyos upang maitama natin yung mga pagkakamali natin at manumbalik tayo sa Kanya, magsisi tayo sa mga kasalanan natin. Amen. At yun nga po, katulad po nung nabanggit ko kay Noah, ganun din naman sa Sodoma at Gomora. At yun yung
tutungkulan po natin sa gabing ito. Same with Sodom and Gomorrah, God judged them because sa pamamagitan ng apoy, kasi they reached their limit. Hindi naman dahil malupit ang Panginoon sa kanila, kundi talagang sukdulan na yung karumal-dumal nilang mga gawa. Amen. At hindi na sila matitigil at alam na ng Panginoon yung mangyayari. Kaya naman, sa pamamagitan ng apoy at asupre, natupok silang lahat. So, it settles the problem, it settles the sin. Kasi wala na yung sinner. So, it settles, di ba? Amen. At ganun pa man, minsan maisip natin, ay hindi pa naman ako ganun kasama, hindi pa naman ako katulad ng mga taga Noah o tulad ng mga taga Sodoma. So okay pa ako, Lord, maayos pa ako. Wag po tayo maging panatag na porket hindi natin nagagawa yung same na kasalanan, tingin natin ay matuwid na tayo kaysa sa iba. Amen. At kapag po tayo talagang makita na sa atin na hindi na talaga tayo magbabago, syempre, ang God, all-knowing God siya. So, alam na niya kung sino talaga yung lalapit sa kanya at sino yung hindi. Wala na pong ibang way kundi, wala nang ibang alternative way para po masupil yung tao, kundi distraction. At ayaw po natin mangyari yun, di ba po? Or kung dumating man yung distraction na yun, ang gusto natin ay makasama tayo sa langit na bayan. Dahil ang gusto po na talaga natin is yung instruction ng Panginoon. Amen. At kung merong ini-instruct ang Lord sa bawat isa, dapat sumunod po tayo sa Kanya. Amen. Ang Panginoon po, siya po ay long-suffering, He is slow to anger, and patient sa ating lahat. Yes, ilang years na po naghihintay ang Panginoon sa atin, patiently waiting po na magbago po tayo at tunay na sumunod sa Kanya. Amen. Ngayon pong gabi, muli po nating pag-aaralan. Siguro yung iba po alam na po ito, Sodom at Gomorrah. At ganun pa man, hayaan po natin nakausapin tayo muli ng Panginoon sa pamamagitan ng storyang ito. Amen. Si Lot, ang Sodoma, at ang Gomorrah. Amen. Papakilala po natin si Lot at i-expose po natin kung ano ba talaga ang tunay na kasalanan ng mga taga Sodoma. Although, alam natin yung flow ng kwento, but the truth is, there's a lot more to the story. Amen. Bago natin basahin chapter 19, gusto ko lang po ikwento yung chapter 13 ng mabilis. Sa chapter 13 po, magkasama si Abraham at si Lot. At nun pinapayaman sila ng Panginoon sa mga alipin, sa mga pinagpapastolan nila, sa mga kayamanan nila, sa mga ari-arian nila, nagkaroon ng pag-aaway, pagkatalo dun sa pastor ni Abraham at ni Lot. So, kailangan nila mag-separate ways. At ang nakita po ni Lot na mukhang magandang puntahan niya or tirahan niya ay itong lugar ng Sodoma. May siguro sa isip niya, ang ganda ng lugar na yun. Maliwanag, maaliwalas, mukhang asensado kasi city lungsod yun Ganun naman talaga like yung sa rural at urban, yung mga taga-rural pumupunta sa urban kasi naisip nila mas high-tech, mas okay sa Manila kasi sa Manila mas maraming opportunity magtrabaho, mas maraming opportunity na umasenso. Siguro ganun din yung thinking ni Lot. Mas okay siguro doon kasi sawa na akong tumira sa mga tolda, sa mga tent. Gusto ko naman yung talagang may halinging bahay. Hindi yung kung saan kami nagpupunta. Gusto niya siguro nang masettle yung buhay niya at kahit pa paano maging mas mayaman pa yung buhay niya doon. At ang napunta kay Abraham ay yung Canaan, which is the promised land. Okay po, so yun po yung kwento sa 13. Punta na po tayo sa Genesis 19. Kaya ako lang po binanggit yun para malaman nyo kung paano siya napunta sa Sodoma. So Genesis 19, 1-29, mahaba-haba po ito. Nawa ay basahin po natin lahat. Sabi po dito, magidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, sumukod siya sa harapan nila bilang paggalang na nagsabing, kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay. Pero sumagot sila, huwag na lang, doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi. 3. Pero pinilit sila ni Lot, kaya sumama sila sa bahay niya.
Naganda si Lot ng mga inumin at mga pagkain, nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pangpaalsa at nang handa na naghapunan sila. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata na matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. So, yung yugtong po yun, lahat ng mga kalalakihan, bata, matanda, mga kalalakihan po, pinalibutan po nila yung bahay ni Lot. Pagdating sa 5, tinawag nila si Lot at tinanong, nasaan na ang mga panauhing mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, umaasa akong hindi niyo gagawin ang iniisip niyong masama. Kung gusto niyo, may dalawa akong anak na dalaga, ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto niyong gawin sa kanila. Pero huwag din niyong galawin ang dalawang taong ito, dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan. Pero sinabi ng mga tao, dayuhan ka lang dito, kaya sino ka para makialam sa amin? Malis ka riyan. Baka masigit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila. Pagkatapos itinulak nila si Lot. Lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito, pero binuksan ito ng dalawang anghel na nasa loob at hinatak si Lot. Papasok at sinara ang pintuan. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi nila makita ang pintuan. 12. Sinabi ng dalawang anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa o mga manugang na lalaki o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito dahil lilipulin namin ang lungsod na ito. Narinig ng Panginoon ng mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, magmadali kayo, umalis dito dahil lilipulin ng Panginoon ang lungsod na ito. Pero hindi sila naniwala dahil akala nila ay nagbibiro lang si Lot. Nang magbubukang liwayway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, bilisan mo, dali mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito. Umalis kayo agad dahil baka madamay kayo kapag nilipon ng lungsod na ito at dahil sa sobrang sama ng mga tao rito. Hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon o hihinto kahit saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. Pero sumagot si Lot, Panginoon, huwag niyo po akong patakbuhin papunta sa bundok. Kinahabagan niyo po ako at pinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagligtas niyo sa buhay ko. Pero napakalayo po ng bundok, baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Nang nakita niyo po ba ang maliit na bayang ito, iyon sa unahan, tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maaari po bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon para malikas ako? Sumagot ang Panginoon, Oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Sige, tumakbo na kayo roon dahil wala pa akong gagawin hanggat hindi pa kayo nakakarating doon. Ang bayang iyon ay tinatawag na Zoar, na maliit na dahil maliit ang bayang iyon. 23. Nakasikat na ang araw nang dumating si Lot sa Zoar. Biglang pinaulanan ng Panginoon na naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Minasdan niya ang Sodom at Gomora at buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking hurno. Inalala ng Diyos si Abraham nang lipulin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. At yun, nabasa po natin at na-refresh uli, naalala muli natin yung kwento ng Sodom at Gomora kung saan ay nakatira si Lot na pamangkin ni Abraham. Amen. Bagamat walang tuwirang sinabi na si Lot ay nagkasala dun sa lugar na iyon, ngunit alam naman natin na mahirap po talagang sumamba sa dalawang Diyos. Amen? Kasi isa ay mamahalin mo, yung isa naman ay kasusuklam mo. Sooner or later,
pwedeng mangyari yun. Siguro iisipin mo, hindi ko naman talaga iiwanan ng Panginoon. Katulad ni Lot, nung pumunta siya dito, hindi naman niya nakalimutan ng Panginoon eh. Kilala pa rin niya yung Diyos. Pero dahil nandun siya sa lugar kung saan ay alam naman niya na masasama yung mga tao doon, parang nag-compromise na rin siya. Kasi kahit alam niya yung nangyayari sa paligid niya, kahit alam niya masasama yung mga tao doon, hindi yun naging enough para umalis siya. Diba nga po sa mga unang chapter na yung bayan nila maging si Lot ay nabihag. Pero dahil tinulungan or sinagip sila ni Abraham, naligtas siya at naibalik muli yung mga ari-arian niya. At after nun, bumalik siya muli doon. Bumalik siya muli doon sa Sodom. At siguro, nagkaroon din siya ng magandang katatayuan para ikaw ay maupo doon sa pintuan ng lungsod. Ibig sabihin, meron kang kahit paano katungkulan doon sa lugar na yun. Usually kasi, yung mga nauupo doon, mga opisyal or matataas na tao. Yun po. At, yun nga, unlike Abraham, na totoong righteous siya sa Panginoon at totoong sumusunod siya sa Diyos, si Lot, kilala niya ang Diyos. Pero wala siyang, hindi siya katulad ni Abraham na may o may pagtanong, saan po ako lilipat, saan po ako titira. Nung nakita niyang maganda yung lugar na yun, ay, dun na ako. Kahit alam niya yung masama, okay lang. Aasenso naman ako dito. Pagpapalain ako ng Diyos dito, kahit alam niya na masama yung paraan kung paano siya yayaman. Kahit alam na yung lugar na kinabibilangan niya, hindi siya dapat naroroon bilang anak ng Diyos. Amen? At tayo mga Kristiyano, meron pong iba sa atin na pinipilit po natin na mag-blending in sa mundo. Amen? Tinatry po natin na maging kalugod-lugod sa Diyos at maging kalugod-lugod sa lipunan. Amen? Meron po sa atin, diba po, yung mga pagkamit ng pangarap, mga asensado, yung sa negosyo, maayos na buhay mag-asawa, nakakaahon sa problema, magandang estado ng pamumuhay, tapos may takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, ginagamit ng Panginoon, at nakakapagbigay sa gawain. Tinatry natin na pareho po iyon ay maging okay tayo. Hindi naman po ibig sabihin ay masama. Kapag pinagpapala ka ba ng Diyos, ibig sabihin masama. Hindi po. Kasi yun naman po yung gusto ng Panginoon sa atin, pagpalain po tayo. Si Abraham, pinagpala po siya ng Panginoon. Amen? Si Lot, pinagpala din po siya ng Panginoon. Pero nasa ibang lugar po sila. Naiintindihan niyo po? Nasa ibang lugar sila o estado sila ng pamumuhay. Si Abraham talagang sumusunod siya sa Diyos. Kung saan siya nilagay ng Panginoon, dun siya. Nagko-consult siya kung saan siya pupunta. Si Lot, sarili niyang desisyon. Kung tingin niya dito siya yaman, dito siya mas magiging okay yung kanyang buhay. Dun siya nanatili. Amen. Ganun po ba tayo? Nawa hindi po tayo ganun. Habang pinagpapala po tayo ng Panginoon at nagiging okay po yung buhay po natin, i-make sure po natin na yung nilalakaran po natin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung gumagawa ka ng sarili mong ways para lang masabi na okay din ako sa lipunan. Nakakaangat din naman ako. Pero mali yung mga paraan, mali yung mga ginagawa natin upang makamit yung kagaanang buhay sa mundong ito. Amen? At yun po, katulad ni Lot, di ba po sabi doon nanatili po siya doon at nung paalis na po, hindi pa po siya umalis, di ba? Parang nagdalawang isip pa po siya, ayaw pa po niya umalis. Tayo din po, kinakausap tayo ng Panginoon. Pag sinasabi po ng Diyos na wag na tayo magstay doon sa trabaho na yun, na alam niya hindi makakabuti sa atin, doon sa sitwasyon na hindi naman po talaga dapat naroroon tayo, dapat umalis na tayo. Amen? Kung wala po tayo sa kalooban ng Panginoon, mali po yung katatayuan ng buhay natin, mali yung relasyon na meron tayo, masamang trabaho, yung meron tayo, masamang negosyo, alisin po natin yun. Umalis po tayo dyan. Kahit yumaman pa tayo dun, kahit maging masaya ka pa dun, dapat po umalis tayo. Kinakausap po ng Diyos ang bawat isa na kung meron po tayong Sodom sa buhay natin, kung tayo ay nasa Sodom o meron tayong Sodom o may kasama tayong Sodom sa buhay natin, umalis na po tayo doon. Amen? Amen. Sabi po doon sa verse sa 16, sabi po dito, hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Amen.
Na i-imagine nyo po na alam naman ni Lot na lilipulin na yung lugar na yun eh. Alam niya na wicked place na yun. At sinabihan na sila na kung ano yung mangyayari. Pero nag-aalinlangan pa siya. Sabi, hindi pa sana aalis si Lot. Diba po? Pinagmamadali sila pero hindi pa siya aalis. Bakit? Kasi naisip niya, nandun yung kayamanan ko eh. Nandun yung mahal ko, mga mahal ko sa buhay. Nandun yung dun ako masaya. Nandun yung kayamanan ko, yung treasure ko, nandun ako, okay yung estado ko sa buhay. Parang ang hirap iwanan yung Sodom. Ang hirap takbuhan, paalis. Siguro yung naisip niya kasi he found pleasure, he found happiness, he feel love, secure dun sa lugar na yun. Kaya nahihirapan siyang umalis. Tayo, baka nahihirapan po tayong umalis dun sa lugar na Sodom sa buhay natin. Kasi nararamdaman natin na dun tayo asensado, dun tayo angat, dun tayo nakakaramdam ng pagmamahal, dun tayo successful. Diba po? Pero ang sabi ng Panginoon, umalis na tayo dun. Diba po? At salamat sa Diyos dahil sa kahabagang loob niya, hinawakan pa po siya. Yes, kinaladkad. Hinawakan pa po siya, dinarag po siya para lang maialis siya dun sa lugar na yun. Sobrang pag-ibig ng Panginoon sa atin na to the point na kailangan pa talaga niya tayong i-drag or kalagkarin paalis dun sa lugar na yun para lang masabi na huwag ka na dyan, huwag ka na magstay dyan, masama na nga yung lugar na yun eh, hindi ka nararapat dyan kapatid. Yung gusto sabihin sa atin ng Panginoon na umalis na tayo dun sa lugar na hindi po makakabuti sa atin. Amen. Napakabuti ng Panginoon because He used all His might to let us know na tama na anak, na tama na umalis ka na dyan, hindi yan mabuti para sa'yo. Mahirap man tanggapin, kasi yung mga ways ng Panginoon, hindi natin minsan matanggap dahil, syempre, yung ways niya, hindi natin ways, yung thoughts niya, hindi natin thoughts. At lagi pong nilalabanan natin kasi parang hindi okay kasi, masaya ka ni, ba't ka pa alis doon? Diba, settle na ako dito eh. Masaya na ako kasama siya. Diba po? Masaya na ako sa trabahong ito. Kahit alam mo naman yung paligid mo, hindi mabuti. Like, nagiinuman sila, nagsisigarilyo sila, nagbabar sila. Hindi naman ako magbe-blend sa kanila. Hindi naman ako iinom, Lord. Hindi naman ako mag-IOC. Dito lang ako, nakaupo lang ako. Promise, hindi po ako tatalikod sa inyo. Diba po? Minsan, gina-justify pa natin. Kahit alam natin na hindi po natutuwa ang Panginoon na naruroon ka sa lugar na Sodom. Amen. So, what are the sins of Sodom and Gomorrah? Ano ba talaga yung kasalanan nila? Sa nabasa natin, chapter 19, ang una po natin naiisip is yung homosexuality. Amen? Yung kanilang sexual immorality. Kasi may bisita po si Lot at gusto nilang, sabi doon, ano bang right term na binanggit? Nasaan ba dito? Sa English kasi, sex eh. Napo hanapin ko po yung right na. Ayun, nasaan na ang mga paunuhin mong lalaki dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Amen. So, ang kasalanan po nila is homosexuality. Pag sinabi natin homosexuality, attracted ka sa same sex mo. So, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Homosexuality yon. Ang heterosexuality, opposite sex. So, babae sa lalaki. Ganun po siya. So, kasalanan nila, una, homosexuality. Diba? Siyempre, sisipingan po nila yung lalaki. Diba? Binigay naman po ni Lot yung kanyang anak na babae, pero hindi nila gusto. Kasi gusto nila yung lalaki. Amen? At mababasa po natin yan sa Jude 1:7. Sabi sa Jude 1:7, as Sodom and Gomorrah and the cities around them, in a similar matter to this, having given themselves over the sexual immorality and gone after strange flesh, are set forth as an example, suffering the vengeance of eternal life. Amen? Ayun po yung kasalanan ng Sodom at Gomorrah. Yung sexual immorality.
Yes, yun yung kasalanan nila. At pag sinabi mo ngang homosexuality, lalaki sa lalaki, babae sa babae. At napaka karumal-dumal po, kasuklam-suklam po iyon sa harapan ng Panginoon. Pero yun lang ba talaga ang kasalanan ng Sodom at Gomorrah? There's a lot more to the story. Amen? Dahil dito, pinapakita po nila na hindi lang sila sexual immorality ang kanilang kasalanan, pinakitaan din po nila ng hindi maganda yung pakikitungo nila. So, inhospitality din po sila, or lack of hospitable ang mga tao sa Sodom. Amen. Bakit? Bakit po sila pinurusahan ng Panginoon? Dahil di po sila hospitable dun sa mga dayuhan. Dahil po dun sa Old Testament, bilin po ng Panginoon na kapag may mga dayuhan dun sa lugar nila, papakitaan nila to ng maayos. Sa Leviticus 19:33 to 34, sabi po dun, when a stranger resides with you in your land, you shall not do him wrong. The stranger who resides with you shall be to you as a native among you, and you shall love him as yourself, for you were aliens in the land of Egypt, and I am the Lord your God. Sabi po yan sa Leviticus 19:33 to 34. Ganon din naman, Exodus 22:21, you shall not wrong stranger or oppress him, for you were strangers in the land of Egypt. At ganon din po sa 1 Peter 4:9, be hospitable to one another without complaint. So, sinasabi po ng Panginoon na dapat pag may mga dayuhan po sa atin, may mga bisita po tayo, pakitunguhan po natin sila. Amen? Pakitunguhan po natin, maging maayos, maging pleasant po tayo sa kanila. Amen po. At hindi ito ang pinakita ng mga taga-Sodom. Bagkos, ano pong gusto nalang gawin? Sipingan. Hospitable po ba yung gano'n? Siyempre, hindi po, di ba? Kalapastangan nun po yun. Amen. At dahil hindi nila sinunod ang Diyos, napatunayan na talagang wicked yung mga taga-Sodom. Na masasama talaga yung mga tao doon. Kaya tandaan po natin ang utos ng Panginoon. At sabi nga po, kung anong ginagawa natin sa kapwa natin, yun din yung ginagawa natin sa Panginoon. At ang malala pa po dyan, yung gusto nilang sipingan, ay mga anghel ng Diyos. Amen. Anghel pa na, sila, hindi nila alam kasi na anghel eh. Si Lot, di ko alam kung alam ba niya o nararamdaman niya na anghel yun. Diba? Pero dahil may dugo siya ni Abraham, may pagsunod siya na pag tinanggap, pag may mga dayuhan, tatanggapin at aasikasuhin ng maayos. At dahil mga anghel po yun, nakakalungkot isipin na ganun yung naging reaction ng mga taong iyon. Diba? Kaya dapat tayo pag may nakakasalamuha tayo, nakakatabi tayo mga tao, nakakausap tayo, malay mo anghel pala yun. Diba? Tinitest ka lang, tinitingnan lang kung ano ba yung magiging ugali mo, kung mabait ka lang ba sa kakilala mo o sa lahat ng tao. Kaya, yun, malay mo, yung katabi mo, anghel. Tignan mo po yung katabi mo. Oh, anghel po ba? Kasi, di ba, may fallen angel, may holy angel din po. Ano po kaya doon? No? Siyempre, holy angel gusto natin. Sabi po sa Mateo 25:35, sapagkat nang nagutom ako, sabi po ito ng Panginoon Mateo 25:35, sapagkat nang nagutom ako, ay pinakain niyo ako. At nang nauhaw ako, pinainom niyo ako. Nang naging dayuhan ako, ay pinatuloy ninyo ako sa inyong tahanan. Amen. So kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin, siya din ginagawa natin sa Panginoon. Whatever you do, do it as if you are doing it to God. Amen. At so homosexuality at lack of hospitable. Amen. Pero yun lang ba talaga ang kasalanan ng mga taga-Sodom? There's a lot more to the story. Hindi lang po yun. Kasi if we look deeper and dig deeper, hindi naman talaga yun yung pinagmulan ng kasalanan nila. Ano po yung pinaka-root ng kasalanan nila? Kasi po yung pinakita nilang sexual immorality at yung inhospitality na ginawa nila, outward sin na lamang yun ng inward sin nila. Amen. So ang inward sin nila, yun po ay yung pride nila, pagmamataas. Yun yung pinaka root, ang tawag ng root, pinaka-ugat ng pagkakasali nila. So dahil ang ugat ng pagkakasala nila ay yung pagmamayabang, pagmamataas nila, kaya nila nagawa yun sa mga tao.
dun sa dalawang anghel. Sabi sa Ezekiel 16:49-50, ito po, sinabi sa Ezekiel 16:49-50, sabi po dito, ang kasalanan ng kapatid mong Sodom ay pagmamataas. Siya at ang mga anak niyang babae ay sagana sa pagkain at maunlad ang buhay, pero hindi sila tumulong sa mahihirap at mga nangangailangan. Sa pagmamataas nila, gumawa sila ng kasuklam-suklam na sa paningin ko, kaya pinarusahan ko sila sa katulad nga ng nakita mo. Amen. So ang kasalanan po talaga nila ay yung pagmamataas nila. At dahil meron silang pagmamataas sa kanilang puso, sa kanilang isip, nagawa nilang lapas tanganin yung mga anghel. Ang root ng kanilang kasalanan ay yung pagmamataas talaga nila. Bakit? Bakit pagmamataas? Sabi po kasi dun sa, di ba po, yung pride. Kahit naman po dati, kapag may inaalipin po, or meron pong kinoconquered na lugar o mga bansa, kapag po natalo nila yung bansa, ang ginagawa ng mga ibang army o mga ibang soldier, di ba po nire-rape nila yung kapwa lalaki nila? Kahit sa jail, sa mga kulungan, kapag po may bagong mga inmates, ano pong ginagawa ng mga lalaki doon sa mga bagong inmates? Bagong salte. Yung iba po nire-rape. Lalo na dati, sa dating mga panahon. Nire-rape nila yan. Bakit? Kasi nagmamataas sila. Diba? Iniisip nila, ako batas dito. Bago ka lang. Diba? Mas superior ako sa'yo, mas dominion ako sa'yo, mas may kapangyarihan ako sa'yo. Anong pakiramdam ng mga na-rape? Di pa po tayo na-rape, syempre in Jesus name. Pero alam po natin, yung mga taong na-rape, nakikitaan mo yan na natatakot, depression, anxiety, ano naramdaman nila? Feeling nila parang ang baba-baba nila kasi na-rape sila di ba? Nagahasa sila At ganun yung gustong ipakita ng mga tao sa Sodom, sa mga anghel na yun, mga dayuhan lang kayo dito. Lugar namin to. So, mas makapangyarihan kami sa inyo, kaya sisipingan namin kayo para maalala nyo, kami ang nagmamayari ng lugar na ito. Dayuhan lamang kayo. Ganun yung gusto nilang i-implement, i-show off sa mga anghel o sa bisita ni Lot. Amen. At dahil doon, nagpakita sila ng lack of hospitable, di ba po? Kasi hindi naman tama yung ganung pakikitungo sa mga bisita. Amen. It's more of a torture and humiliation. Yun yung gusto nilang ipakita. Kasi kung romantically involved yun, kung may romance silang nararamdaman, gwapo, di ba? Di saan, or romantically involved, sana yung babae na lang yung sinipingan nila. Pero hindi, gusto nila yung lalaki, gusto nila yung bisita. Kasi gusto nila makapapakita na mas malakas kami sa inyo. Mas dominion, mas powerful, mas superior kami. Diba? At doon pa nga sa yugtong iyon, lahat ng kalalakihan, bata, mga matatanda, so gang rape ang mangyayari, di ba? Kawawa po yung gusto nilang mangyari dun sa mga anghel. And Ezekiel reminded us, yung mga Juda at tayo po, na hinatulan ang Sodom hindi lang dahil dun sa homosexuality na ginawa nila, kundi dahil sa kayabangan, sa katakawan, sa walang pagmamalasakit sa kapwa. Amen. Sabi dun sa nabasa natin, dahil sa pagmamataas, kahit sagana sila sa pagkain, maunlad sila sa buhay, pero hindi sila tumulong sa mahihirap. Nung may dumating na mga dayuhan, imbis na pakainin nila, tulungan nila, hindi naman nila tinulungan, di ba? Hindi nila winelcome ng maayos. So dahil sa pride, naging inhospitality sila, naging lack of hospitable sila. Sabi dun sa pangalawa, sa pagmamataas nila, gumawa sila ng kasuklam-suklam. Ano yung kasuklam-suklam na binabanggit ng Panginoon dito? Mababasa po natin yan sa Leviticus 18:22. Yung abomination, yung kasuklam-suklam na ginagawa. Leviticus 18:22, sabi po dito, huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Homosexual yun, di ba? Bakit? Dahil kasuklam-suklam ito sa Panginoon. Dahil sa pride, gumawa sila ng kasuklam-suklam sa Panginoon. Amen. So, the root ng pagharol sa kanilang Panginoon ay dahil dun sa pagmamataas nila.
nag-flow na lang yung iba nilang mga kasalanan. Amen? Hindi naman ako ganun eh. Hindi naman ako homosexual. Wala naman akong napatay pang tao. Wala naman akong ginahasang tao. So, okay pa ako. Lord, righteous pa ako sa'yo. Kasi, hindi pa ganito katindi yung kasalanan ko eh. No, wag po natin isipin na parang mas righteous tayo dun sa mga taong iyon. Kasi may iba pa pong mga kasalanan eh. Di ba po? Yung pagnanasa, matakaw, ano pa? Yung pagkainggit, yung pagkagalit, pagkamayabang, katamadan. Di ba po? Mga 7 deadly sins po yan. Hindi ibig sabihin, hindi katulad yung kasalanan mo dun sa mga taga Sodom, sa lugar ni Noah, sa lugar ng Nineveh, ibig sabihin na righteous ka na. Meron pa pong mga ibang kasalanan. Alin man doon ang ginawa natin, kasalanan pa rin yun sa Panginoon at meron pa rin paghatol na ibibigay sa atin o igagawad sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya wag po tayo magmataas o wag po natin tignan yung puwing ng kapwa natin. Ay, makasalanan to. Grabe naman kasalanan ito. Hindi ako ganyan. Hindi po. Bago po natin tignan yung puwing ng iba, tignan muna natin yung atin, yung kasalanan po natin. Kasi kung paano tayo sumukat, kung paano natin sila hinatulan, yun din yung panunukat ng Panginoon sa atin. Amen. Salamat sa Diyos dahil hindi po siya katulad ng tao na mapanghusga, tulad ng tao na talagang puno-puno ng kasalanan, tulad ng tao na pag nagawa ng kasalanan ay gusto hatulan agad to. Ang Panginoon po siya ay long-suffering, slow to anger, at pasensyadong Panginoon, pasensyadong Diyos. Amen. Siya po ay puno ng habag. Hindi po siya nagkasawa na tayo ay pangaralan, hindi siya nagkasawa na maghintay na tayo magbago. Sabi sa 2 Peter 3 hanggang 9. 2 Peter 3 verse 9. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataon na magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Amen? Amen po ba? Ang Panginoon, kaya po siya naghihintay sa atin kasi ayaw niya talaga tayong mapahamak. Kaya nga binigay niya yung kanyang anak para sa atin dahil ayaw niya talaga tayong mapahamak. Amen? At si Lot, bagamat mahina siya in such a way na hindi siya katulad ni Abraham, naligtas siya. Sabi ni Pedro, sa aklat ng 2 Peter 2:7, siya ay righteous man. Amen? And maybe kaya siya naligtas. Siyempre righteous siya. At hindi lang yun. Dahil merong namagitan para sa kanya. Amen. Huwag po nating hayaan na dumating ang Panginoon at hindi niya tayo makita o masumpungan na karapat dapat sa kanyang harapan. Amen. Kasi yung Sodom at Gomorrah, dun sa Genesis 18, nagkaroon ng bargaining ang si Abraham sa Panginoon. Dahil sinabi ng Diyos kay Abraham kung ano yung gagawin niya sa Sodom. Di ba? At alam na Abraham, nandun yung pamangkin niya. Hindi man yan tuwira masabi na, Lord, nandun yung pamangkin ko, nitas mo naman yung pamangkin ko. Pero alam ng Panginoon dahil all-knowing siya eh. Alam niya na nung nakikipag-bargain si Abraham, Panginoon, kung merong 50 banal sa lugar na iyon, lilipulin niyo po ba? Sabi ng Panginoon, hindi. Kung merong 45 banal, lilipulin niyo po ba? Hindi. Panginoon, pag may 40 banal, lilipulin niyo po ba? Hindi pa rin. 30 banal, lilipulin niyo po ba? Hindi. 20 banal, lilipulin niyo po ba? Hindi. Panginoon, last na po ito. Kung merong 10 banal sa lugar na iyon, lilipulin niyo po ba? Ano pong sagot ng Diyos? Hindi pa rin. Pero nilipon ng Panginoon dahil wala namang 10 matuwid, 10 banal sa lugar na iyon. Amen. God still says no. Kahit alam naman niya, alam ng Panginoon, wala talagang matuwid dun eh. Hindi aabot ng 10 ang matuwid dun. So marahil kaya dinaligtas si Lot dahil pinaramdaman ni Abraham, Lord, nandun po yung pamangkin ko. Sana po imaligtas siya. Amen. At yung 4 na sana'y maliligtas, naging 3 pa. Amen po.
At up to now, pag naiisip ko po na si Abraham ay namamagitan sa pagitan ng Sodom, masasamang mga taga-Sodom, at sa Diyos na banal, ang naiisip ko po doon ay ang Panginoong Hesukristo. Ito po yung exact na nasa langit na ang Panginoong Hesukristo ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos Ama. Na siya yung mismo nag-i-intercede on our behalf. Amen? Nag-i-intercede siya, Lord, Ama. Di ba po? Kasi wala namang matuwid Sabi sa Roma, wala pong matuwid, wala ni isa. So dahil walang matuwid, anong mangyayari? Distraction. Di ba po? Pagkagunaw, pagkasira. Lilipulin ng Panginoon Diyos ang mundo dahil walang matuwid, wala ni isa. Pero salamat sa Panginoong Jesus na siyang namamagitan para sa atin. Amen? Sabi po sa 1 John 2 verse 1. 1 John 2 verse 1. Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan kayo sa Ama. Siya ay si Hesukristo na matuwid. Amen? Dahil sa Panginoong Hesukristo na siyang matuwid na namamagitan para sa atin, tinuring tayong matuwid. Amen? At dahil tayo itinuring matuwid, tayo'y maliligtas. Amen? Ibig ba sabihin na to, meron na akong access para magkasala? Kasi sabi dito, pag nagkasala ako, may tagapamagitan naman ako. Hindi po. Hindi ibig sabihin may tagapamagitan ka okay ka na magkasala. Hindi po. Dahil pag tinanggap natin ng Panginoon, hindi mo lang siya tinatanggap bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon. At pag sabi ng Panginoon, may pagsunod. Amen? Roma 3:24. Sabi po sa Roma 3:24, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itunuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Ito'y biyaya, regalo ng Panginoon. Amen? At dahil sa pamamagitan ng Panginoon, tayo'y kanyang tinubos. We are justified through Him. Amen? Nagiging righteous tayo. We are justified dahil sa Panginoon. Hindi dahil sa mga gawa natin. Hindi dahil na wala naman akong ganong kasalanan. Hindi naman ganong katinding kasalanan ko. Hindi po. Dahil sa Panginoon lamang iyon. Amen? Sabi nga, katulad ni Lot, siya ay sojourner ng lugar ng Sodom. Tayo, sojourner din tayo dito sa mundong ito. Kaya wag na nating pagyamanin masyado yung buhay natin. Amen. Kung pinagyaman tayo ng Panginoon, salamat sa Diyos. Pero ito'y pangungusap ng Panginoon para sa lahat. Maliit man yung kasalanan mo o malaki, kung nandun ka sa katatayuan na parang nasa Sodom ka, umalis na tayo ng Panginoon. Umalis na tayo doon. Kasi, diba, siya hinawakan siya para maalis doon. Ang Panginoon, hinahawakan din tayo. Kapag hinawakan tayo ng Panginoon, at inalis na tayo sa lugar na yun, wag na po tayong mag-hesitant, wag na po tayong, ayoko Lord, wag muna. Masaya pa ako dito. Masaya pa ako sa lugar na to, masaya pa ako kasama siya. Wag na po tayo maging hesitant. Sumunod tayo sa Panginoon. Let's follow Him. Amen? Kasi tandaan po natin, kung naging masaya po tayo dun sa mga mali, kung naging masaya tayo sa mali, anong higit na maging masaya tayo dun sa tama? Di ba po mas masaya kapag nasa tama? Ngayon, nagiging masaya ka kahit alam mong mali yung nangyayari. Naging masaya ka kahit mali Ano pa kung tama na yung ginagawa mo? Higit na mas masaya. Amen po. Higit na mas masaya. Wag po natin gayahin yung mga tao sa panahon ni Noah, mga tao sa Sodom. Wag po natin sila gayahin. Gayahin po natin yung mga taga Ninive. Nung pinadala si Jonah sa lugar nila, nagsisi po sila. Amen? Ito pong panawagan ng Panginoon, hindi lang to sa mga bago, maging sa atin, baka hindi natin namamalayan. Napapalayo tayo sa Panginoon, mga small na kasalanan na nagagawa natin. At iniimbitahan tayo ng Panginoon, maging katulad tayo ng Ninive. Sa araw po ng paghuhukom, ang mga taga Ninive ay bababa upang sumaksi laban sa lahat ng lahi. Amen. Dahil po, nung sila po ay kinausap, pinangaralan ni Jonah,
nakinig po sila. Ngunit higit kay Jonas, yung naririto, yung nangungusap sa bawat isa, higit ang Panginoong Hesukristo na nagsasabi sa atin na manumbalik tayo sa Kanya, talikuran na natin yung mga mali nating mga gawa. Paanyaya po ito sa atin, sana ipakinggan natin yung Kanyang tinig. Dahil natitiyak po natin, lalo na po tayo nakakakilala sa Panginoon, natitiyak po natin na mangyayari talaga. Yung pagdating ng Panginoon, kukunin niya yung Kanya at mapupunta sa dagat-dagatang apoy yung mga hindi susunod sa Kanya. Dalawa lang yan eh. Kung yung judge nagsasentence siya, di ba? Kung ilang taon ang pagkakulong dun sa mga suspect, sa mga akusado, ang Panginoon, dalawa lang yung ibibigay sa atin. Lifetime imprisonment dun sa dagat-dagatang apoy o lifetime nakasama ang Diyos sa langit na bayan. Mamili po tayo. Hindi po ito pananakot. Ito po yung paghahanda sa bawat isa. Amen. Salamat sa Panginoon sa Kanyang mga salita. Nawa ay nagising po tayo, namulat po tayo sa Kanyang mga kapahayagan. Tayong pong lahat ay pumikit at manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po Diyos sa inyong salita na nahasik ngayong gabi. Salamat Panginoon dahil pinapakita niyo po kung gaano niyo po kamahal ang bawat isa na lagi po kayong nangungusap Panginoon. Hallelujah. Hindi ko man alam yung mga hindi ko naman na po kailangang alamin pa yung mga kasalanan ng bawat isa. Maging ako Panginoon ay hindi po matuwid sa inyong harapan. Pero salamat sa inyo Panginoon dahil sa inyo o Diyos kami inyong tinawag na anak, kami naging karapat-dapat, kami naging matuwid sa inyong harapan, Panginoon. Nagsusumikap, Panginoon. Maging matuwid, Panginoon. Bagamat ang lugar na ito or ang mundong ito ay parang Sodom na puro wicked. Yung mga tao sa paligid namin, Panginoon. Nawa ay makita nyo po kami, matagpuan nyo kami na katulad ni Lot, Lord God. Nakukunin nyo, Panginoon. Ilalayo nyo, Lord, sa mundong ito. Hallelujah, hallelujah. Dahil ito po yung gusto nyo po para sa amin. Salamat sa inyong pag-ibig. Bagamat dumarating yung mga pagkakataon na parang hesitant kami, O Lord. Ayoko po munang sumunod, Diyos. Kasi masaya po ako, Panginoon eh. Masaya po ako sa ginagawa ko. As long as hindi naman po masyadong malala yung kasalanan ko, Panginoon. Hayaan niyo po ako. Minsan ganun yung mga pag-iisip po namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Bigyan niyo nga po kami ng kaisipan. Katulad ni Abraham, Lord. Katulad ni Abraham, na hindi siya nanatili dun sa isang lugar. Sapat na sa kanya na nasa tolda lang siya na naninirahan. Okay lang sa kanya kahit wala siya sa lungsod. Bakit? Kasi yung isip niya, Panginoon, alam niya, sojourner lang siya ng lugar na iyon. Alam niya na yung bahay niya, yung tahanan niya, ay dyan sa langit na bayan. Hallelujah. Ganon din kami, Panginoon. Gusto namin maging katulad ni Abraham. Kung nakikita niyo po kami, Lord, na parang si Lot, Panginoon, turuan niyo po kami na maging katulad ni Abraham, Panginoon. Nang sa ganon, kung paano po kayo namamagitan para sa amin, sa Diyos Ama, mamagitan din kami, Panginoon, para sa mga kamag-anak namin, mamagitan din kami, Panginoon, para sa mga mahal namin sa buhay, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Na hindi lang kami ang maligtas, Panginoon, kundi sila din po, Panginoon, maligtas, mga kaibigan, mga kamag-anak, Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat po sa inyo, Diyos. Tunay nga po, Panginoon, there's a lot more to the story. Huwag po kami mag-focus dun sa kasalanan lang. Mag-focus kami, Panginoon, dun sa plano nyo po, Panginoon. Dun sa magandang gusto nyo para sa amin. Huwag kami mag-settle, Panginoon. Sodom, Gomorrah, makasalanan. Huwag po kaming tumingin doon. Tumingin kami dun sa pagligtas nyo po sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Banal na Espiritu. Naniniwala po ako na hindi po natatapos ang inyong pangungusap sa bawat isa. Kahit hindi po kami magkita-kita, Panginoon, matapos na tong FB Live na ito. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy po kayong mangusap sa amin, Panginoon. Hallelujah. Shakararayahande. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa lahat ng nakakinig sa mga oras na ito, Panginoon, buksan niyo po ang aming isipan, ang aming mga puso, Panginoon, para sa inyo, ang tunay na pagsunod, O Diyos. Hallelujah.
Salamat po sa inyo. Magbunga po kayo, banal na Espiritu. Hallelujah. At patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, ang kaligtasan ng bawat isa, ang kagalingan ng bawat isang may sakit, Panginoon. Hindi lang physically na karamdaman, kundi spiritually, Panginoon, na karamdaman. Palayain niyo nga po kami, Panginoon. Palayain niyo po ang bawat isa. At alam po namin, nangungusap kayo, O Diyos, magkaroon po kami ng totoong pagsunod sa mga instructions niyo po, Panginoon. At pagtanggap sa inyong mga salita. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na maitaas at maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. Binabati ko po ang bawat isa ng pagpalang gabi sa aking mama, Gemma, kay Kuya Carlito, kay Nanay Santa, kay Ate Elizabeth, kay Tita Bridget, kay Michelle, kay Kuya Jay, sino pa po? Kay Mimi Cha. Magandang gabi po sa ating lahat. Kay Grace de Jesus and Grace Jimenez, kay Kuya Felipe, sino pa po? Kay Pastor Nestor, magandang gabi po. Mark Anthony Guzman, Tito Alex, magandang gabi po sa ating lahat. Meron pa po bang hindi nabanggit? Kina Aaron. Ayan po. Sino pa po ba? Weng Marcado, magandang gabi po. Kay Tita Maricel, kay Jet, kay Ate Cherry, kay Tita Lily, kay Raymond, kay Ate Badet, kay Nanay Cabonegro, Jim Ripas, Gabriel Arellano. Magandang gabi po sa ating lahat. Tito Edwin, Ate Dayan, kamusta po kayo dyan? Shaina Belica, Tito Mario Santos, hello po. Ate Joanne, Pastor Edgar and Gloria Nival, good evening po. At sa lahat po, sa mga hindi pa nabanggit, Joanne Balucas, ayan. Magandang gabi po sa ating lahat at ibahagi po natin ang mabuting balita. Salamat po sa Diyos po ang kapurihan.